ng ating Buy as One movement. Sabay sa mga tulong na ito, bumababa ang presyo ng krudo. Thank God. Dahil po rito, napapanahon lang na ibaba rin natin ang presyo ng pamasahe. At this point, may I call to join me on stage ang tunay na pagkakaisa, the National President of FEDJADAP, Ms. Eni Baranan. Please join me here. The National President of ALCODAP, Boy Vargas. Boy, nasaan ka? Please join us here. The National President of Pasang Mazda, Obet Martin. Pakisama lang po dito. The National President of ACTO, Efren De Luna. The National President of LTAP, Lando Marquez. And the National President of Transporter, Maning Duran. Maning, pakisama lang dito. As I read the manifestation and motion for the recall of the provisional fare increase and the rollback of jeepney fares from its original 8.50 to 8 pesos for the first 4 kilometers. Wherefore, premises considered, the petitioner Shirin, itong mga gwapo nating kasamahan dito, unto the Honorable Board, ang ating magiting na chairman ng LTFRB, respectfully manifest that they are willing and ready to withdraw the provisional increase provided for in the March 20, 2012 order, reducing jeepney fares from 8.50 to 8 pesos for the first 4 kilometers. At kung patuloy po ang pagbaba ng ating presyo ng krudo o matuloy na itong ating Buy as One, makikita po natin ang karagdagang kita sa ating mga driver at operator. Before I end, may I take this opportunity in behalf of all the leaders from Northern Luzon. Northern Luzon, nasaan kayo? Please stand up. Please stand up. Remain standing, please. From Southern Luzon, Southern Luzon, pakitayo po. Remain standing, please. From Visayas, saan po mga taga-Visayas po natin, please stand up. From Mindanao, mga taga-Mindanao po natin, please stand up. And from Metro Manila, please stand up. As well as the leadership of the Provincial Bus Operators Association, please stand. The Metro buses, the taxis, the tourist transport, the truckers, the jeepneys, vans, and tricycles, to thank Our Excellency, President Noynoy Aquino, for taking time out from his busy schedule to be with us here today. We recognize and appreciate the importance Your Excellency has given us. Maraming salamat po. Let's give our President a big round of applause. Palakpakan po natin ang ating sarili sa ating bagong pagkakaisa. Thank you very much. Salamat po sa inyong lahat. Magsiupo po tayong lahat. Thank you very much, Chairman Mendoza. At this point, may I call on the Secretary of the Department of Transportation and Communication, Honorable Mar Rojas, to introduce our guest of honor. Maraming salamat po. Mr. President, with your indulgence, can I ask isa pa na talagang pumupukpok sa kanyang trabaho para matulungan ang ating transport sector, Secretary Almendras ng DOE. Sabayan po ako dito. Hindi. Sabay natin pakilala. Sabay natin. Duet tayo. Papakilala ng Pangulo. Duet tayo. Mga kababayan, ang minamahal nating Pangulo, Benigno Noynoy Aquino III. Maganda po po. Paupo tayo lahat.
ang bago pong duet na sumisikat, Secretary Marroa, Secretary Almendras, si Secretary Joel Villanueva na makikita natin ang mukhang mas madalas sa mga susunod na araw at buwan. Yung Mayor Del de Guzman po, idol po natin yan. Siyempre, Chairman Francis Tolentino ng MMDA, Chairman James Jacob ng LTFRB, siyempre, yung tao nag-imbita sa atin dito, si Atty. Vigor Mendoza, ating po mga pinuno at membro ng iba't ibang organisasyon sa transportasyon, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Galing po kanina umaga sa Mindanao, sa Davao, para bigyan ng mga tukoy na pansin yung mga kabahagi ng Mindanao Rural Development Program Phase 2 na sa naman talagang dapat purihin. Yung buong programa po ay nag-angat ng mga halos 17% sa kinikita nitong mga magsasakang kasamahan natin sa iba't ibang LGU. Suportado po tayo ng World Bank dyan. Pero talagang napakabilis nung punta namin sa Davao. Para 1 oras kalahati ho. 3 oras yung biyahe papunta doon. 1 oras, siguro 1 oras at 15 minutos lang ang tinigil ko sa Davao. Tapos sabi ko na, bakit kayo nagmamadali? Kako naimbita ako ng One Utak. Balita ko, may maganda silang balita. Baka magbago pa yung balita. Kailangan magmadali akong bumalik doon. May usapan tayo magkikita. Pag hindi ako lumitaw, baka sabihin nyo, hindi na ako dapat pagkatiwalaan sa usapan. Nagmadali ho tayong bumalik. So magpapasalamat muna ako sa One Utak at sa lahat ng kaalyado mga organisasyon. Unang-una, binigyan ako ng dahilan makatungtong sa Marikina muli at makita itong Marikina Hotel na wala po may alam sa amin, may Marikina Hotel ho pala. Na, kung saan naging it's more fun to view Imelda's shoes in Marikina. Okay? Sasama ko na po lalo sa tourist transport operators dito. Baka hindi ko kayo handa. Umabot na ho ng 400,000 yung turista natin. Lampas 400,000 nung January. Taon-taon ho kasi 3 million a year lang tayo. So hindi man 300,000 per month yan. So kung magpatuloy 400,000 mahigit noong January hanggang Desyembre at mas marami tayong turista sa second half of the year, aabot po tayo halos 5 million na turista sa dating 3 million. Ngayon, baka naman hindi pa isa kayo ng ating mga tourist operators, yung turista ang darating, baka hindi bumalik. Kaya kayo na humahala sa kanila. Ha? Okay, dito na tayo sa formal na parte ng ating talumpati. Napakarami po pala talaga ng mga kasamahan natin mula sa sektor ng transportasyon ang nandito ngayon. Punong-puno ho tayo dito. Baka naman po yung mga pauwi nating kababayan ngayong hapon, wala ho sana hindi ho sana mangyari ito. No? Wala na pumasok yung jeep, tricycle o pedicab. Pare-pareho tayong mamumulot ng mura pag nangyari po yan. Pero nakakagalak po talaga ang pagbibigay halaga ninyo sa ating pagtitipong ngayong araw. Nagpapasalamat po ako sa One United Transport Coalition o isa utak sa ating transport leaders at groups tulad ni Chinseni na talaga namang hanggang ngayon sobrang masigasig. Kasama na ang makatuwang natin sa pamahalaan. Alam mo nyo talagang madali naharapin kayo. No? Dahil gusto nyo magkaroon tayo ng pagkakaunawa. Yung iba ho kasing nakakausap namin, wala nang binanggit, kundi pangit kami, tuta kami ng ganun, pasakit kami sa ganito. Pag tinanong mo, ano ba gusto nyo? Balik kami sa pangit kami. Wala naman tayong pupuntahan talaga doon. Kayo naghahanap ng solusyon tulad namin. May problema, hindi natin masusolusyonan ng problema kung puro mura gagawin natin. Ayaw ko yan, ayaw ko yun, ayaw ko ito. Wala naman talaga may gusto magmana ng lahat ng problema eh. Di ba? Pero nandyan yan. Ang trabaho natin, hanapan ng solusyon. So, puspusan, dedikasyon at kooperasyon ninyo ang nagdala sa atin ngayon dito. Parang kailan lang po, kapag nabanggit ang transport union, ang kadalasang naiisip ng madla at ay kaliwat kanang transport strike, tigil, pasada o kilos protesta. Ngayon, iba na ang istorya. Kapag pinag-usapan ang sektor ng transportasyon, lalo na sa inyo, sa isang utak, malinaw ang ruta tungo sa Twindalandas. Sa halip na idaan ng mga usapin sa walang prenong pagrereklamo, marunong kayong maghinay at idaan ito sa mapayapang dialogo. Imbis na ilihis sa masalimot na iskinita ng pakikipag-unahan, pinipili niyong makiisa at makipagtulungan. Nitong nakaraang Labor Day nga po, nanawagan tayo sa mga manggagawa, negosyante at sa sambayan ng Pilipino. Ipagpatuloy natin ang pag-uugnayan at pagtutulungan.
Panaigin natin ang katwiran at pagdadamayan tungo sa kaunlarang walang maiiwan. Importante po yun. Bigyan natin lahat ng oportunidad. At malinaw na tagumpo ang pagtitipon natin ngayon. Sama-sama tayong sumasagwan sa isang direksyon. At sama-sama rin nating inaabot ang mga solusyon sa mga problema ng ating pong mahal na bansa. Saludo ko sa ginawa ninyong rollback sa Pasay. Bagamat noon akala ko 8 lang huwi nangako sa akin dahil 8 nandito sa entablado mga leader ang nangako, wala akong pumalakpak eh. Kaya nung pangalawang nabanggit, lahat pumalakpak na, medyo tumaso yung kumpiyansa ko. Talagang, pinapakisamahan tayo ng sambayanan, nakikisama tayo sa kanila, o di maayos ang samahan natin lahat, di po ba? Sa pagbabalik ninyo nito sa 8 piso, mula sa 8 piso at 50 sentimo, walang pilitan, walang tulakan, walang bangayan. Nagbukal po ito sa pagkukusa, nagbukal ito sa malasakit ninyo sa kapwa po Pilipino. Kabaliktaran nga po ng isang utak, ang utak alimango. Nakatuon kayo sa kolektibong pagangat ng sambayanang Pilipino. Alam mo ba yung istorya ng alimango? Alimangong Pilipino? Baka mas bata kayo sa akin. Nung bata po ako, meron raw sa kasing bar sa Amerika, meron nung isang timba ng alimango. So pumasok tong mangingistang Pilipino, dala-dala yung timba ng alimango, tapos nag-aangatan raw yung alimango. Siyempre, gusto makabalik sa dagat, makawala. Di ba? Sabi nung Amerikano katabi niya, "Hey buddy, your crabs are about to get out of the pail." Tinignan raw ng Pilipino at sabi niya, "Don't worry, they're Filipino crabs." So, aminin ko sa inyo, bata pa ako noon, narinig ko, hindi ko yata gets. Ang ibig sabihin mo pala noon, pag meron na makakaangat na Pilipino, may kapwa Pilipino nga hatak pababa. Dahil hindi pwedeng may umangat na naiwan siya. Kailangan, no? Siya lang ang aangat. Noong araw po ganoon. Ngayon sa pinakita nyo, talaga iba na ang alimango ngayon ng Pilipinas. Nitong Setyembre lang po, nakipagdialogo tayo sa inyong hanay. Isa po sa mga tinalakay nating issue ang oil deregulation. Taas baba po ang presyo ng gasolina, samantalang ipit naman kayo sa presyo ng pamasahe. Ang masakit pa po, sa pagtaas ng presyo ng gasolina, kasabay din nito ang pagtaas